Umarangkada na ang plenary debates ng Kamara hinggil sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. May babala naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga bumabatikos sa 2025 General Appropriations Bill. Si Bella Desmoras sa Sentro ng Balita Live. Angelic, nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na sa harap ng Kongreso, lahat ay daraan sa tamang proseso at walang makatatakas sa pananagutan. Yan nga kanyang babala sa gitna ng pagsisimula ng budget plenary deliberations para sa 2025 National Budget Proposal. Kaiba sa karaniwang schedule na alas 3 ng hapon, bandang alas 10 ng umaga kanina nang magsimula ang plenary session ng Kamara. Pangunahing agenda ngayong araw ay ang pag-arangkada ng plenary deliberations para sa 6.352 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kapwa mambabatas na magtrabaho ng mabilis at may kumpiyansa habang tinitiyak na tama at naaayon ang nilalaman ng panukalang pondo. Target nilang maipasa ang budget proposal sa loob ng buwang ito bago ang session break. Pagtitiyak ng House Speaker, tutugon ang 2025 General Appropriations Bill sa Agenda for Prosperity ng Administrasyong Marcos. Kaya't may babala rin siya laban sa mga bumabatikos dito. Paalala rin niya sa bawat ahensya ng pamahalaan, nakabantay ang Kongreso hanggang sa implementasyon ng pondong ito. Sa hiwalay na talumpati ni House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co, siniguro rin niya ang kanilang dedikasyon at pagsisikap para sa on-time passage ng budget proposal. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga opisyal. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. However, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Let us, as one Congress, join hands in ensuring that this budget reflects the aspirations of our people, aligned with our vision for equitable progress and fosters sustainable growth. Let us, in this chamber, dutifully exercise the power to shape the future of our nation toward prosperity for all Filipinos. Angelic, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy nga yung debate at nagsisilbing budget sponsor si Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo. Sa ngayon, ang pinag-uusapan ay ang general principles and provisions ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Ibig sabihin, paano nga ba ito binuo? Gaano kalaki ba yung inaasahang income o revenue ng pamahalaan para maging pantustos dito nga sa proposed national budget? Angelic? Yes, Mela. Ngayong plenary debates na at halos lahat ng kongresista na ang involved, meron bang heads of agencies na nakikiisa rito? Angelic, tama nga yan, no? Ngayon kasing nasa plenaryo na yung deliberasyon dito nga sa panukalang pondo. Mga kongresista na yung gaganap dito nga sa pagdedebate para sa panukalang pondo. Pero Angelic, pwede pa rin namang sumama yung mga heads of agencies para tulungan yung kanilang mga budget sponsor patungkol sa mga tanong ng mga kongresista nga tungkol dito. At Angelic, kanina lamang isa sa mga heads of agencies na nakita natin ay si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Isa kasi sa mga sasalang sa plenary debates
debates ay yung panukalang pondo ng DOJ. So nakita natin kanina, nandito mismo siya, Secretary Remulla, at inaasahan natin may mga iba pang opisyal na darating. Pero Angelique, sa mismong debate, mismong mga kongresista na nga lang yung involved dyan, pero inaasahan pa rin natin yung suporta mula sa mga ahensya mismo. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.